Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na mas maging magaan yung flow ng pasok ng swerte ngayong buwan na ito mga bossing ko ng Disyembre, at syempre hindi pa rin natin masasabi, malay natin tuloy-tuloy na ito hanggang sa taon ng 2024, Year of the Dragon Wood mga bossing. Wala pong masama mga bossing ko na sumunod sa mga ganito, lalo na kung simple mga pamamaraan, tapos maganda naman na magiging resulta. Kung pangit po ang magiging resulta, huwag nyong gagawin. Pero kung maganda naman, gumo po kayo mga bossing. Kasi ganun din ako. Wala namang masama na sumubok, lalo-lalo na kung magiging positibo ka sa buhay at tapos kayo po ay mas makaka-attract ng swerte. Lalo na sa pangkalahatan mga bossing. Masabi ko lang po mga bossing ko ay talaga namang sa buhay po namin, subok na po yung mga ganito mga pampaswerte. At may mga bossing din ako na nakikita ko na sabi niya sa akin, alam mo Miss Apple, dati-rate, lagi daw po siya nasasairan ng pera. Ngayon mula daw po nang sinusundan niya daw po yung mga binibidyo ko, ay napasin nga daw po niya na magaan yung pasok ng swerte. Yun po. Kaya kumbaga kapag maganda naman ang magiging resulta, bakit naman hindi natin subukan? Pero masasabi ko lamang kung ano po yung gusto nyong gawin, lumarga kayo. Pero parang walang dating sa inyo, ayaw nyong gawin. Parang rekomenda lang ni kumare na gawin nyo po ito, ni kapitbahay. Tapos wala namang ano sa inyo, parang ayaw ninyo, huwag nyo pipilitin ang inyo pong sarili. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang mas mainam na subukan nyo po ito. Dahil ito po ay isa sa mga pinakamainam na pamamaraan upang sa ganun, mas higit tayo na makatrack ng swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera. Ano po ba ito mga bossing? Siyempre, huwag po magpapawala. Ito pa mga bossing ko ang ating dahon ng laurel. Ngayon pa mga bossing, ito yung dahon ng laurel natin. Mas mainam, masasabi ko lamang natatambalan natin ito ng asin. Kasi yung dahon ng laurel for only wishes, subok na maswerte basta sasabay ng sipag at tiyaga, double time sa pagkayod at pagiging positibo, walang imposible. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok, kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo, iba't ibang istorya lang tayo ng buhay mga bossing. At yun nga po, alam naman po ninyo na mas matinding dagok din ang nadali sa akin mga bossing. Kumbaga, wala pa yung tindi ng problema pinagdadaanan, kulubog ka sa pagkakautang, yung mga ganyan mga bossing. At least, kumpleto naman po kayo mga bossing. Pero syempre, worse din po yan. Nakaka-stress din yan, lalo na kung hindi mo alam kung paano mo ito babayaran, kasi pinagdaanan ko din po yan. Ang pinakamalupit din po mga bossing, kagaya ng naranasan ko, yung pagkawala ng aking anak na panganay mga bossing, na binigla po ako mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya kailangan natin lumaban sa habon ng buhay, lalo na kung may mga pamilya pa tayo dito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya iba-iba tayo ng istorya ng buhay, kaya kailangan natin mas maging matatag sa hamon ng buhay mga bossing. Tapos, bukod sa panalangin ng time team, kasi ako po mga bossing, panati ko po ako sa Birhen ng Manawag. Kagaya ng nababanggit nga po ng anak kong panganay sa kanyang video, nagbablog rin po siya, Joelyn Pagyo, at ganoon din yung mister ko, nagbablog na rin po yan. Matagal na po sila ng mga nagbablog mga bossing ko. Yung iba kasi ngayon lang nila nakikita. Ngayon po, yun nga po, yung JJMC Pagyo TV naman sa mister ko mga bossing. Ngayon po mga bossing, kumbaga, nababanggit nga po na kami po pumupunta sa Manawag, lalo na kung may mga wishes ako na matitindi, mga gano'n. Siyempre, dinadamay ko din ang mga bossing ko. Makamanawag po ko. Basta kailangan positive lamang po tayo po ay sipag at tiyaga, double time sa pagkayod, at huwag kang makakalimot magdasal. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang mas mainam na sabayan natin ng ganito bukod sa aking mga nabanggit. Dahil ito po naman mga bossing ko ay nag-a-attract din ng swerte. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito, tapos tatambalan po natin siya ng konting asin. Ang gagawin nyo lamang, kumuha kayo ng pitaka or ng bag ninyo or yung kahapon ninyo na nilalagyan ng pera. Tapos mag-wish ka lamang dito sa dahon ng laurel at ganoon din po sa asin sa gawing silangan ng mga 6:30 or kaya alas 7, matatapos lang ang ating mga pampaswerte hanggang alas 8 lang po ng umaga. Sabihin nyo po, sa pamamagitan ng aking sipag at tiyaga, double time sa pagkayod, sa pananalig sa mahal na Panginoon, at sa ganito mga pamamaraan para wala ka ng pagkukulang pa, makakamit ko lahat ng aking mga pinapangarap at hindi na ako mauubusan kailanman ng pera. Ganun po mga bossing. Basta positive ka lamang. Lagi nyo isipin, magkakatotoo lahat ang mga pinapangarap ninyo, kailanman hindi na kayo mamumblema sa usapin ng pera, mas magiging magaan yung pasok ng swerte, yon. Ngayon po, sabi nga ng mister ko, nung dating wala kami mga karamdaman. Sabi ko sa kanya, kaya tayo, nagkaroon ng ganito para may panggastos tayo dahil talagang nagkakaroon ng mga karamdaman, lalo na kung nasa lahi po namin. Yung nga po nabanggit ko nga po sa inyo, 35 years old pa lang yung aking nanay, may diabetes na po siya. Ngayon, 70 na po siya. Tapos,
lahat ng mga tiyahin ko, mga pinsan po namin, lahat po yan may diabetes. Kaya nasa lahi po talaga namin mga bossing. Ngayon po mga bossing, tas sa side din ng mister ko, ganun din. Ngayon po mga bossing, mas mainam mga bossing ko na meron tayong ganito para in case man na hindi ka naubusan ng pera, mas masagana ang pamumuhay, meron kayong madudukot mga bossing, di ba? Yan po, kaya mas mainam, focus lang po tayo, lalo natin sipagan. Tapos huwag kang makakalimot magdasal. Tapos sabayan nyo ng ganito para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala at nais po itong gawin, gawin nyo na po ito sa umaga. Kahit anong araw, basta gusto nyo siyang gawin, nasa mood po kayo at hindi kayo nagmamadali, lumarga po kayo, subukan nyo na po ito. Kaya kung kayo pinaniwala at nais po itong gawin, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.